saksi. Balot pa rin sa dilim ang buong lalawigan ng Isabela. Hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente. Bukod dito, problema rin ang komunikasyon, maging ang mainom na tubig. Mula sa Isabela, saksi si Mark Salazar. Kasagsagan ng lakas ng Bagyong Juan, ito ang iniwan niyang bakas sa malawak na maisan sa barangay Kamunatan sa bayan ng Ilagan. Mahigit 700 milyong pisong halaga ng pananim sa Isabela na pinsala sa loob lang ng ilang oras. Walang kawala maging mga establishmento. Marami ang pinaguho ng matitinding hanging dala ng super bagyo. Dito nga sa Kapitolyo, nagkabasag-basag ang makakapal na salaming bintana. Pero ang isa sa mga pinakakritikal sa pagbangon ng lalawigan ay siya pa rin ngayong problema. Wala pa rin kasing kuryente ang buong Isabela. Gusto natin pong humingi ng tulong din sa ating mga LGUs na tumulong na para maitayo natin, maibalik natin yung ating mga poste para mapabilis yung ating restoration ng electricity. Dahil kulang na kulang po ang personnel ng ating dalawang local electric cooperatives dito po sa ating lalawigan ng Isabela. Problema rin ang komunikasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Isabela, nasa 60% pa rin ng cell sites ang hindi pa nakukumpuni. Nakatahi sa kawalan ng kuryente ang iba pang problema, halimbawa ang inuming tubig. Pumipila ang maraming residente sa water refilling station na ito dahil dito lamang may generator. Pero ako, kaya ko magpainit ng tubig sa poso na pwede ko sana inimin. Pero yung mga apo ko, mga hindi na baka sasakyan dyan nila. Perwisyo rin ng mga motoristang hindi makakarga ng gasolina dahil ilang gas station ang giniba ng hangin ni Juan. Ang ibang nananatiling nakatayo pa rin, wala namang generator para magserbisyo. Nag-iwan ng 5 patay ang bagyo mula sa coastal town ng Macunaco na pinaniniwala ang sinakluban umano ng tidal wave. Isa sa Santa Maria at isa sa Delfin Albano na pawang nasa mabababang lugar. Mahigit 7,000 pamilya naman ang walang tirahan. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga nasirang kabuhayan naman ang pinoproblema ng mga residente sa Cagayan. Hektar-hektaryang palayan kasi ang nalubog sa tubig. Mula sa Cagayan, saksi si Marisol Abduraman. Bumuti-buti man ang lagay ng panahon, balot pa rin sa dilim ang Santa Ana sa Cagayan. Hindi pa rin kasi nakukumpuni ang mga poste ng kuryente ng tumbahan sa pagbayo kahapon ng Bagyong Juan. Bukod dyan, hindi pa ganap na naayos ang problema sa mga communication facility, kaya ang pagte-text at pagtatawag paminsan-minsan ay mahirap. Sa pag-alis ng mata ng bagyo sa lupa, tumambad ang pinsala. Ang mangingisdang ito, nangangambang ilang araw pang matitenga bago makapamalaot. Sinira kasi na magkasamang malakas na alon at hangin ang katig ng kanyang bangka. Inabutan siguro ng malakas na hangin. Sa bayan naman ng Gonzaga, lubog sa tubig ang ekta-ektaryang palayan. Ang magsasakang si Orlando Blanza, labis ang panghihinayang dahil wala raw siyang naisalbang pananim. Hindi kayo nakapag-ano ng maaga, kuya. Para sana hindi na inabot ng bagyo. Ito kasing panahon, hindi naman tayong expected na ganito ang Dahil dati hindi naman ganito. Dito lang sa Gonzaga, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng pananim ang di na mapapakinabangan. May mga bahay ring nawasak. Pati ang eskwela nito, di nakaligtas sa matitinding hangin dala ng super bagyo. Mula rito sa Cagayan, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 10 ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng Bagyong Juan sa bansa. Batay po yan sa uling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa kabila niyan, pinuri pa rin ni Pangulong Aquino ang naging kahandaan ng gobyerno sa paghagupit ng Bagyong Juan. Live mula sa Camp Aguinaldo, saksi si Tricia Safra. Tricia? Arnold, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mas kakaunti ang mga nabiktima ng Bagyong Juan kumpara doon sa mga nagdaan ng bagyo sa bansa. Gayunman, di pa rin daw biro yun ang idulot nitong pinsala sa mga lugar na nasalanta at tinatayang aabutin pa ng 1 buwan bago makabangon ang mga lugar na to. Tala ng NDRRMC, 10 ang buhay na kinitil ng Bagyong Juan, 1 sa Tuguegarao, 2 sa Kalinga, 4 sa Pangasinan, 3 sa Isabela at 1 sa Baguio. 13 naman ang iniwan nitong sugatan, 12 ang nawawala at mahigit 2,000 pamilya ang pinerwisyo ng nagdaang bagyo. Yung DSWD have prepositioned relief goods, 47 relief
47 evacuation centers identified. This 42 million worth of relief goods by DSWD. Distributed regions 1, 2, and Cordillera Administrative Region. Ayun pa sa NDRRMC, apektado rin ang supply ng pagkain dahil daan-daang metriko tonelada ng palay at mais sa Region 2 ang di na mapapakinabangan. 3.8 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Cordillera Administrative Region. 300 mga bahay naman ang di na rin matitirhan. Marami ring kalsada ang nananatili pang sarado. Kasalukuyan na raw kumikilos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagbangon sa pinsala ng bagyo. Kasama yung Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, maintaining law and order in those affected areas. Kasama rin yung mga elements of the Philippine National Police, kasama na tanggalin muna yung baril. Maglagari ang mga police, kasama ng army dyan. Wala mo ng operation sa NPA. Dahil pati NPA nasalanta rin. Pinuri naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang naging kahandaan ng mga ahensya ng gobyerno sa paghagupit ng Bagyong Juan. Sinabi ng Pangulo na kaunti lang ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagiging handa raw ng gobyerno, naiwasan anya ang mas malaking pinsala at paglaki ng bilang ng mga nasawi. Kasabay nito, nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulo sa kaanak ng mga namatay. Arnold, ayon sa NDRRMC, 6 na mga bagyo pa ang kanilang pinaghahandaan at inaasahang maaaring tumama sa bansa hanggang sa pagtatapos ng taong ito, kaya hindi raw matatapos ang kanilang trabaho sa magiging paglabas ng Bagyong Juan. At live mula rito sa NDRRMC, ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi. Samantala, suspendido pa rin ang klase sa Benguet bukas. Ayon kay Benguet Governor Nestor Fongwan, walang pasok ang mga estudyante sa preschool, elementary at high school sa buong lalawigan. Pinaubaya na rin ng DepEd sa iba pang lokal na government unit at sa mga division office ang pasya kung magsususpende ng klase sa kanilang nasakupan base po sa magiging lagay ng panahon. Pero kanina, ikinadismaya ng ilang magulang ang nila'y huli na namang pagkansela ng klase sa Metro Manila. Nakapasok na po kasi sa eskwelahan ng mga estudyante na mag-anunsyo ng class suspension ang DepEd. Saksi si Julius Segovia. Kahit pa signal number 1 lang sa Metro Manila, nagkusa ng lokal na pamahalaan ng Marikina na kansilahin ang pasok sa lahat ng antas kaninang umaga. Yun nga lang, nakapasok na rin sa paaralan ng mga mag-aaral na suspendihin ng klase. Masaya po. Masaya ka? Bakit? Kasi po pwede mo maglaro sa mag-computer. Malapit na po yung periodical. Periodical? Kaya po dapat po mag-aral, kaya po dapat may klase. Sa Barangay Elementary School, kanya-kanyang diskarte ang mga mag-aaral para makauwi ng di nauulanan. Kaya dismayado na naman ang mga magulang. Hanggang 6 o'clock, may pasok daw. Eh sabi ko, natataranta tuloy ako sa mga anak ko, exam pa naman. Eh sabi ko, masyado naman late ang pagsasabi ng walang pasok. Dapat kaninang maga pa po sinabi yun eh. Kasi malakas na yung hangin kanina tsaka yung ulan. Nasa kalagitnaan na rin ng klase ang mga estudyante sa Kanumay West Elementary School sa Valenzuela City. Bandang alas 10 ng umaga nang mag-anunsyo ang DepEd ng suspension ng klase sa hapon. Bagay na ikinadismaya rin ng ilang magulang ng mga estudyante sa Pasig Elementary School. Sana kanina pang umaga kung dineclared yung yung nawala ng pasok. Dapat po, nag-a-announce sila maaga pa para hindi po nahirapan yung mga bata. Sinundan ito ng class suspension ng Commission on Higher Education o CHED para sa college level. Ayon sa protocol na sinusunod ng DepEd, kapag nakataas ang signal number 1, automatikong walang pasok ang mga bata sa preschool. Pag signal number 2, wala na ring pasok sa elementary at high school. At kapag signal number 3, walang pasok pati kolehiyo. Pero hindi naman daw sa lahat ng pagkakataon kailangang hintayin ng hudyat ng DepEd, lalo na kapag delikado at masama na ang lagay ng panahon. Bukod sa local government, mismo ang eskwelahan o kahit ng mga magulang, pwede ring magdesisyon kung dapat bang papasukin ang kani-kanilang mga anak. Kaya pakiusap ng DepEd, huwag daw sanang magalit ang mga magulang. Kaya nga kami precisely na nagpasuspenda ng klase because of itong concern ng mga magulang. Minabuti na namin na if we are going to err on the safe side. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Ano po ba yung... At sama-sama nating saksihan ang disket na naghagis ng granada sa huling araw ng bar exams, inilabas na ng NBI. Babaeng hawak ng DSWD, kumpirmadong ina
ng sanggol na natagpuan sa basurahan ng eroplano. At Queen Elizabeth II ng Britanya binigyan ng souvenir ng mga nailigtas na minero sa Chile. Balitang hati na nag-iisang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi.